we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Upat ka landslide ang nahitabo sa managlaing lugar sa Davao de Oro kagahapong adlaw atul sa kusog nga ulan. Sa usa ka landslide sa lungsod sa Maragusan, 3 ka magkabanay ang patay. Aniyang report. Kasubo ang misugat sa bagong tuig sa mga residente sa Barangay Palok, Maragusan, Davao de Oro. Human sa nahitabong landslide pasado alas 3 Martes sa kadlawon atol sa kusog nga ulan. Kini human 3 ka tawo ang nakabsan sa kinabuhi nga pulos magkabanay. Nailan ang namatay nga magtiayon nga sila Jesus ug Lucita Emehio, 59 ug 58 anyos, ug ang 7 anyos nga anak nila nga si Benjamar. Sumala sa Maragusan LGU, natulog matud pa ang magbanay sulod sa ilang balay dihang nahitabo ang landslide. Samtang usasab ka landslide ang nahitabo sa Katipunan Tandik Road sa boundary sa Barangay Katipunan ug Barangay Tandik sa Maragusan gihapon. Sa kalapad sa landslide, nababagan sa mga punuan sa kahoy ug mga bato ang dalan. Nagpadayon ng clearing operation sa maong dalan. Hinuon, maagyan na kini sa mga gagmayng sakyanan. Dili ta magsalig nga sir makatuod kay ang sakuna man god or ang mga dili na to matagna una nga mag-igmat sita kasi tawag ni pantayan na to ang especially sa ato mga prone sa landslide. Samtang aduna sinatala nga minor landslide sa Barangay Katipunan sa Nabunturan, Davao de Oro ug Barangay Magangit sa Nubataan, Davao de Oro. Sa Mawab, Davao de Oro, way puwas ang pagmonitor sa MDRRMO Mawab sa Hidjo River sa Barangay Sawangan sa level sa tubig atol sa pag-ulan. Gani gipamangnuan ang niini ang mga nagpuyo daplin sa moong sapa nga mamahimong alerto. Hinuon walay natala ang MDRRMO nga gipabakwit. Nanay may baludaan sila sir nga kung if ever ang tubig isa na sa orange nga level or advice na sila sir for proceed sa evacuation center, pero since nakita po naman sir nga nana siya sa orange level sir nga nagbaba naman po ang tubig ug hinay sir kay wala naman po nag-ulan diri sa Mawab karon. Matod sa Pag-asa, ang nasinating mga pag-ulan tungod gihapon sa epekto sa easterlies nga magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Kay New Year na, unsang imong New Year's resolution kapuso? Usama ra sab kini sa New Year's resolution sa miaging tuig. Kung naglisod ka mo sa pagtuman sa inyong New Year's resolution, dunay tip ang usa ka eksperto aron matuman na gyud kini karong tuiga. Anyang report. Naanda na sa mga Pinoy nga magbugna og New Year's resolution matag pagsugod sa bag-ong tuig. Unsa ba ang gusto nimong mabag-o sa imong kaugalingon karong bag-ong tuig? Dili na masige gasto. Be wise sa kwarta. To be success sa business. Sa unsang negosyo. Apan dunay mga maglisod sa pagtuman sa ilang New Year's resolution. New Year's resolution ako is supposed to be mag-diet pero dili makaya. Kaya na ako'y baby. Dili siya will sa Ginoo. Ana siguro. Kulang sa financial. Kung di na to matuman. Gani sumala sa uban, susama ra sab daw ang ilang New Year's resolution karon ug sa miaging tuig. Sumala sa usa ka psychologist, usa sa mga rason nga nung magkalisod ang uban nga tumanon ang ilang New Year's resolution, tungod na sab kay naanda na nila kini. That i-ground gyud nato ato ang self na lisod gyud no na mag-change. Tungod lagi kay nakasanayan na nato ni siya ng mga butang. Sumura siya og default system na sa ato ang mind. So example, kung naa kay resolution na dili ka masuko karon na tuig no maglaylo ka na marag dili na ko kaayo mag-isog-isog. Pero lisod na siya buhaton kay ang imong brain nasanay na mauna ang reaction for how many years. Kasagaran usab nga rason mao ang sobra kataas sa ilang goal sa New Year's resolution.
Busa tambag sa eksperto nga himuong realistic ang inyong goal. A goal. And the goal should be specific, dapat kabalo ka, and it should be attainable. Ang pinaka-importante, it should be aligned sa thing na important sa inyo or valuable sa inyo. Tip ni ini sa mga buot gayud matuman ang ilang New Year's resolution. With your daily goals, align to that large or big goal that you have in your mind. So if you cannot do it today, always remember that you have every minute, every second, every hour, every day, and you have lifetime to improve your life. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Gisugda na ang business permit renewal sa Davao City. Mga negosyante giawhag nga di na paabuton ang deadline sa January 31. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagsayo sa SP Building sa Davao City ang bookkeeper nga si Erlinda Redondo aron i-renew ang mga business permit sa iyang kliyente aron daw dili maipit sa linya. Alas 9 sa buntag na siya nakasugod sa renewal. Ug wala pay usa ka oras nakahuman na dayon siya og 11 ka business permit. Per man kay dili pa man kay siya busy, dali lang, paspas kay siya. Kay dili pa man kay daghan tao. Mo nang nag-una nami kay para dili nami ma-absent sa mga due dates. Sa unang adlaw sa business permit application, pipila pa ang nag-apply ug nag-renew og business permit. Giawhag sa Davao City Business Bureau ang mga negosyante nga dili na magpaabot og deadline karong January 31 una lihukon ang mga business permit. Ang ginaawhag gyud ang ubang tao pa nga as early as possible, they will process already so that in the coming days kung namin mga aberya sa panahon man kalamidad at least natadaan nakarenew na ta. Ginalantaw nga na sa 48,000 to 50,000 ka mga business permit application ang matala sa Davao City Business Bureau karong tuiga. Dili na pud kinahanglan nga magguot dinhi sa SP Building. Gumikan dunay ubang mga lugar kung asa pwede maka-apply ug maka-renew sa ilang business permit ang mga negosyante. Gawa sa SP Building alang sa Poblacion District, dunasab sa Almendras Gym alang sa Talumo ug Agdao District. Sa usa ka mall sa Buhangin alang sa Buhangin District, Kalinan Gym sa Kalinan District, Baguio District Treasury Office, Marilog District Treasury Office, Tugbok District Treasury Office, Turil District Treasury Office, Bunawan District Treasury Office ug Pakibato District Treasury Office. Giawhag sa mga negosyante nga pwede ra pud online ang pagproseso sa Step 1 hangtod Step 3 aron dili na malangan sama sa pag-file sa documentary requirements, pag-fill out sa form ug ang pag-upload sa mga rekisitos. Let's embrace ato ang online nga proseso kay mas convenient siya and comfortable sa ilaha. They can have the online process from Step 1 until Step 3. Ang pagproseso ipahigayon matag Lunes hangtod Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Samtang sa January 28, Domingo, pwede pod magproseso sa susamang oras. Pero sa uwahing adlaw sa January 31, extended ang oras sa processing. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. 8 ka balay sa Taguluan, Misamis Oriental ang nasunog atol sa bisperas ug unang adlaw sa bag-ong tuig. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pasado alas 7 sa gabi ni adtong besperas sa bagong tuig, nabulabog ang mga residente sa Zone 2B, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Dihang kalit nga miulbo ang dakong sunog sa mga kabalayan sa lugar. Sa video, makita nga ginalamoy sa kalayo ang panimalay sa pamilyang Panhay. Sigun sa usa ka residente sa lugar, nga nakita kuno niya nga nagkalayo na ang taas nga bahin sa balay sa pamilyang Panhay, una kini mikuyanap sa kasikbit nga mga panimalay. Sa taas jud naguna, bisag kinsay makakita taas jud siya naguna. Kay kalayo naman gud akong nakita sa taas paggawas nako dito sa akong magulang. Sumala sa BFP Taguluan, namigula kuno sa ilang investigasyon nga faulty electrical wirings ang hinungdan sa sunog nga miabot sa ikaduhang alarma. 7 ka mga balay ang nadanyo sa sunog kun asa 4 ang totally burned. Medyo dugay-dugay naman gyud nga balay, karaan naman nga balay. So di man gyud nato malikayan tungod sa kadugay ang balay, nagkadaghan pud ang atong appliances. Labi na katong panahon nga sugato na to ang saulog sa New Year. So naay mga activity nga nakapakuan sa ilang mga appliances. Samtang pagka alas 8 sa buntag sa unang adlaw sa bag-ong tuig,
Usa ka sunog sab ang miulbo sa barangay Sugbong Kugon sa lungsod sa Taguluan gihapon. Paspas nga gilamoy sa kalayong usa ka panimalay sa lugar tungod matud pa sa nabiyaan nga nilungag gamit ang rice cooker. Tungod sa bilar sila kagabi kay nagsahulog sa New Year, natulog na balik. Pagtulog niya balik, mo to nabiyaan og nisikan na dayon. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay sa duha ka mga naglahing insidente sa sunog sa lungsod. Padayon pahimangno sa kabumbiruhan nga magbinantayon kanunay aron malikayan ang susamang insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mas mikusog pa karon ang hanging amihan nga nakaapekto sa Luzon, samtang easterlies dinhi sa Mindanao. Apektado sa amihan ang tibok Luzon sumala sa Pag-asa. Samtang easterlies ang nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Karong buntag lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Barm ug Socsargen base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulanon na sab ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains, mao nga magbantay sa posibleng baha o landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ipon goals ba ang inyong plano karong bag-ong tuig? Dunay tip ako sa ka-financial expert aron makabot ninyo kini for 2024. Ani ang report. Karong humana ang tuig 2023. Duna na ba kay natigom nga kwarta sa imong alkansya o sa imong bangko? Gusto man gani sir, pero murag di gyud makaya kay totally na may mga adlaw-adlaw nga expenses like diaper and gatas. Ginagmay lang sir, pero sa karon manggod sa kamahal na palitonon murag lisod jud siya iponon. Matud sa usa ka financial expert, usa sa mga rason nga nung dili makatigom ang usa ka tawo, mao ang kakulangon sa financial literacy. Main reason nga nung wala sila nakastart og ipon, it's not because nga wala sila ipang-ipon, but rather they lack knowledge on really how to start, how to do it, unsa ba ang tama nga pamaagi sa pagtigom. Kaya ang tendency nagsugod sila but they end up gigasto gihapon ang lang ipon. Samtang gibudya usab niini ang mga epektibo nga pamaagi aron makaipon kayod og kwarta. Usa niini mao ang pag-allocate sa imong expenses ug savings. For allocations, unya dapat ani niya 50, kung mosobra na siya 60, tamaan gyud tong na remaining allocations. So what are those remaining allocations? 20% should always go to our savings, no? So minimum gani na siya, no? So bata start mo na siya ang ginatawag nga basic kay at least mo na atong sugdan. Maong sila Ray ug Joseph, plano na nga sugdan ang ilang ipon journey karong 2024. Tigom ka 100 200, 50 ana ba para makaipon ka. Para pag ana may gamiton ka nga makuha nimo ana pod ba. Wala kong tago pag gamiton no na ako na pang gawas. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Giauhag sa Business Permits and Licensing Division kon BPLD Gensan ang mga negosyante nga ipaagi sa online ang pagrehistro ug pag-renew og business permit. Samtang anaa sa kapin 12,000 ang ginalaumang mag-renew sa ilang business permit sa syudad karong 2024. Ani ang report. Pipila lang ang miadto sa unang adlaw sa pag-renew og business permit dinhi sa Business Permits and Licensing Division o BPLD sa General Santos City. Lakip dinhi si Susana Marqueda. Matud niya sa online niya gisugdan ang proseso sa pag-renew apan miadto gihapon siya sa buhatan aron personal nga magbayad. Last year og karon mas madali po. Kaso lang siyempre sa atong mga edad nagpa-assist punta sa ilahang mga staff. Okay ang online kay dili na mastampid o pila. Sumala sa BPLD Gensan, anaa sa 12,630 ang ilang ginalaumang mag-renew og business permit karong tuiga. Samtang 22 sa maong ihap ang mga business owner nga anaa matod pa sa negative list o mga negosyo nga dunay violation ug uban pang problema. Kinahanglan matod pa nilang isettle ang ilang problema sa hingtungdang ahensya aron makapadayon sa proseso sa renewal. Kailangan muna nilang i-resolve muna doon sa agency kung saan meron silang negative list. Presume po na matanggal po sila sa negative list if ever na ano po nila,
For example, dun sa PhilHealth or sa Pag-ibig, meron silang mga unpaid or yung mga problems po. Mulungtad ang business renewal ug application hangtod January 20. Sa mga buot mag-renew o magparehistro online, i-search ang www.philipizan.com. This online intervention kasi will bring convenience to them. So there's no reason na po para sabihin nilang matagal or busy kasi nga pwede na sila mag-apply through online. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Grabing kadaot ang hatod sa magnitude 7.6 nga linog nga mitayog sa Central Japan Lunes sa udto sa mismong adlaw sa bag-ong tuig. Ara sa kapin 20 ang patay sa kasamtangang tala sa otoridad. Human ang magnitude 7.6 nga linog nga mitayog sa Central Japan ngadtong Lunes sa mismong adlaw sa bag-ong tuig. Halos makulob ang kabalayan sa kakusog sa linog, nangaliki og nangaukab ang semento sa kalsada og nangahugmak ang ubang gambalay. Sa karon, padayon ang search and rescue operations sa mga nahugmak nga gambalay. Anasab ang local workers nga nagpahigayon og clearing operations sa mibabag nga bato og yuta sa kalsada. Nahitabo ang linog udto niadtong Lunes kung asa sentro ang usa ka coastal area. Hinungdan nga namakwit ang mga residente gumikan sa tsunami waves nga mihapak sa kabaybayunan nga gipang-anod ang mga sakyanan ug kabalayan padulong sa dagat. Libuan ka army personnel, kabumbirohan ug police officers ang gipakatag ilabi na sa labing apektadong lugar. Perwisyo sa ginahimong rescue operations ang nangadanyos nga kalsada. Usa ka dakong pawikan ang nakaplagang patay na sa kadagatang sakop sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano ang report ni Argel Relator? Patay na dihang nakaplagan nga naglutaw sa kadagatang bahin sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur sa unang adlaw sa bag-ong tuig kining usa ka pawikan nga gibanabana ang ana-ana sa 10 anyos. Dihang gidala sa baybayon ang maong pawikan, nasayran nga nabuak na ang case sa likod nga bahin sa lawas ni ini. Nasayran sab nga usa kini ka Olive Redley nga pawikan nga gibanabana ang ana-ana sa usa ka semana nga namatay una nakaplagan. Ano ay siguro na igot siya sa mga pambot, sa mga sakayan siguro niya, wala na malayan. Giputos og net una gilubong ang maong pawikan aron mapreserba ang kabukugan ini human ang pipila ka tuig. Ang baybayon sa Barangay Astorga na ilhan na nga itluganan sa mga pawikan. Gani niadtong December 23, sobra 50 ka hatchlings ang girilis sa kadagatan. Busa panawagan ngadto sa katawhan nga panalipdan ang mga pawikan ug ang mga lugar nga ginaitlugan ni ini. Pag aduna kita makita nga mga pawikan o naglaing kuan sa atong kadagatan nga endangered na siya, pwede ta makontak sa atong barangay or sa mga volunteers nga para maagapan dayon nato ug dili dayon matandog sa mga naglaing tao nga adunay dautan nga buhaton. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, tungod sa kadaugan sa Firefly, isip Best Picture sa MMFF, masaksihan na kini sa 133 ka mga sinehan sa tibuok Pilipinas. Sa kalampusan sa Firefly, mas daghan na nga mga sinehan ang nagpalabas niini. Ug dinhi sa Mindanao, available kini sa piling sinehan sa Cagayan de Oro City, Davao City, Zamboanga City, General Santos City, Corona del City, Cotabato City, Iligan City, Butuan City ug Dapitan City. Sa wala pa makatan-aw, ayaw ka balaka dalhang imong pamilya o higala sa mga sinehan nga naka-flash sa inyong TV screens. Mga kapuso, good news sa mga magplano og taas nga bakasyon karong tuiga. Tungod gipagula na sa Malacañang ang official list sa regular holidays ug special non-working days sa Pilipinas. Subay sa Proclamation number 368 nga gipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr., gikonsidera nga regular holidays ang Monday, Thursday ug Good Friday sa March 28 and 29. Araw ng kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 26, Bonifacio Day sa November 30,
Christmas Day o Rizal Day sa December 25 and December 30. Special non-working days ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1st ug Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 ug ang December 31. Doon na sa gipagula nga additional special non-working days ang Malacañang sa 2024. Samtang sa proklamasyon sa national holidays alang sa Eid al-Fitr o Eid al-Adha, ideklara kana subay sa Islamic calendar o sa lunar calendar sa atong mga kaigsuunang Muslim. Wala sab kaikyas ang Mindanao sa epekto sa pagdaot sa panahon sa tuig 2023. Atong balikan ang mga grabing pagbaha nga milunop sa daghang lugar sa isla. Unsa kaha ang pagpangandam sa mga otoridad kalabot ni ini, lakip ang pagpangandam sa hulga sa El Nino karong tuiga. Ari ang special report ni Efren Mamak. Bulan sa Nobyembre tuig 2023, pipila ka barangay sa Davao City ang gibaha atol sa kusog nga ulan dala sa localized thunderstorms. Sa usa ka subdivision sa Barangay Baliok, dili mabangbang ang kakusog sa sulog sa tubig nga midagayday sa dalan sulod sa maong subdivision. Sa usa ka subdivision sa Barangay Bago Galiera, nangayo na og tabang ang ubang residente human katunga na sa balay nila ang nalukop sa tubig baha. Guys, baka may mga taga Davao dyan na naririnig niyo po. Patulong naman ako. Kailangan ko po ng tulong. 4 po kami dito. 2 po ng mga anak ko. Sa laing kuha sa residente, makita nga wala misaler ang kabugat ni ining duha ka sakyanan diyang gibalibag kini og gianon sa baha padulong sa creek. Dunay natanggong nga mga sakyanan sa Davao-Cotabato Highway, Barangay Bago Playa tungod sa kataas sa baha. Apan una ni ini, sa pagsugod pa lang sa tuig 2023, bulan sa Enero, nasinati ang epekto sa low pressure area sa Maguindanao del Norte. Apektado sa pagbaha ang mga lungsod sa Datu Blas Sinsuat, North Upi ug Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Diin gatusan ka mga residente ang apektado. Wasab kaikyas ang Datu Montawal sa Maguindanao del Sur. Sa aerial survey, makita ang halapad nga pagbaha sa tulo ka mga barangay sa lungsod. Apektado sab sa maong LPA ang Zamboanga City. Gilunupan ang 38 ka mga barangay sa syudad kung asa miabot sa kapin 9,000 ka magbanay ang apektado sa baha nga epekto sa low pressure area. Sa kakusog sa ulan nga miresulta sa grabeng pagbaha, temporaryong gisirad-an ang Manikaan Bridge human nakitaan og liki og nangakankan ang yuta dapit sa pundasyon. Gumikan sa hitabo na stranded ang pipila ka mga sakyanan. Sumala sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, dili na bag-o alang sa syudad ang makasinati og pagbaha. Kini gumikan kay tuig 2022, wasab kaikyas ang syudad sa grabing pagbaha dala sa bagyong Paeng. Busa mihimo na sila og paagi aron batukan ang grabing epekto sa pagbaha sa syudad nga gituki niadtong Pebrero tuig 2023. Apan kini gikinahanglang ipaubos sa evaluation. We invited all the stakeholders and we work on the plan. There were recommendations made which were submitted to the city mayor for funding, and we're happy to inform that most of those recommendations were after the fund. Apan sa pagsulod sa bulan sa Enero tuig 2024, gibutyag sa pag-asa nga posibleng masinati ang epekto sa El Nino. Busa, gipangandaman na sab kini karon sa lokal nga kagamhanan. We also have plans in place already together with City Water District in how to address itong El Nino. The forecasting by Pag-asa, it will have a very, very adverse effect this coming March. So we're preparing for that. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin gatos ka dialysis patients ug mga elderly sa Jensan ang nakadawat og grocery items gikan sa lokal nga kagamhanan. Padayon ang pahalipay nga pamaskong handog sa lokal nga kagamhanan sa Jensan. Gani ning bag-uhay lang, 138 ka dialysis patients sa Dr. George Pirieca Hospital ang nakadawat og usa ka sakong bugas o grocery items gikan sa LGU. Kapin katusab ka elderly sa Barangay Dajangas West ang napahalipayan sa moong programa human makadawat og libre pang medianoche. Sa pagsugod sa moong programa ni adtong Disyembre, kapin libo na ka mga taga Jensan ang nakabenepisyo ni ini. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning.
Sama niining panultihon ni William Shakespeare, English playwright and poet. Our bodies are our gardens. Our wills are our gardeners. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.